Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng edukasyon sa pagpapakatao, pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal at di materyal ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa unang linggo ng araling ito, ikaw ay inaasahang mapahalagahan ang kultura sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal tulad ng kwentong bayan, alamat, mga epiko at di materyal gaya ng mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa. Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, sa mga laro, kwento, mga pambansang sakisag, kaugalian o mga awit. Merong tayong dalawang uri ng kultura sa Pilipinas, ang materyal at di materyal. Ang halimbawa ng materyal na kultura ay kwentong bayan, mga alamat, mga epiko. Sa di materyal naman ay mga magagalang na kaugalian, paniniwala, pananalita, relihiyon. Gawin natin. Isulat ang salitang tama kung nagpapakita ang mga larawan ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal at salitang mali kung hindi. Ang unang larawan ay tama. Ang pangalawang larawan ay mali. Ang pangatlong larawan ay tama. Ang pang-apat na larawan ay tama. Ang panglimang larawan ay mali. Ang pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal tulad ng mga kwentong bayan, alamat, epiko at kulturang di materyal gaya ng mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa ay mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagyakap sa kultura ng bansa. Gawin natin. Suriin ang halimbawa ng mga pamanang kultura ng mga Filipino. Isulat ang letrang M sa bawat bilang kung ito ay kulturang materyal at DM naman kung di materyal na kultura. Ang diwata ng karagatan. Ito ay M. Pagmamano sa nanay at tatay. Ito ay DM. Sibantugan. Ito ay M. Magalang na pagsagot sa mga nakatatanda. Ito ay DM. Ang alamat ng bayabas. Ito ay M. Gawin natin. Basahin ang bawat sitwasyon, tukuyin kung ito ay nagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal at di materyal. Lagyan ng masayang mukha ang bawat bilang kung oo at malungkot na mukha naman kung hindi.
pagbibigay ng respeto sa sinumang makakahalubilong nakatatanda. Ito ay masayang mukha, pangongolekta ng mga alamat at iba pang kwentong bayan. Ito ay masayang mukha, pagsusunog ng mga libro kapag nakakalat kung saan man. Ito ay malungkot na mukha, pagtugon ng may paggalang kapag tinatanong. Ito ay masayang mukha, pagsali ng isang bata sa usapan ng mga matatanda. Ito ay malungkot na mukha. Kultura, ating pausbungin ni Patrick O. Opeña. Ang pagbabasa at pakikinig ay lalong buhayin, makulay na kultura ay ating pagyamanin. Maraming matututuhan sa mga kwentong bayan, mga alamat at mga epiko na kay sarap pahalagahan. Ibahagi sa iba ang mga binasang kwento, ipagpatuloy ang pag-unlad at huwag makontento. Kahit sa murang isip ay marami kang magagawa, buklatin ang libro ng kaalaman at sarili magtiwala. Kagandahang loob at kabutihan na ipakita sa iba, magandang kaugalian ay bitbitin kahit ikaw ay bata pa. Ipagmalaki ang kultura at buksan ang imahinasyon na riyan ng iyong pamilya na siya mong inspirasyon. Magbago man ang henerasyon, patuloy na mananatili ang pagmamahal at paggalang sa mga nakatatanda. Ipagpatuloy ang tunay na pagpapahalaga upang mapabuti kultura'y ating pausbungin sa mahal nating bansa. Gawin natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa tulang iyong binasa. Isulat ang letra ng sagot. Ang kagandahang loob at kabutihan ay ipakita sa A. Sarili, B. Wala, C. Iba, D. Labas. Ang tamang sagot ay C. Alin sa mga sumusunod ang dapat mas pagyamanin pa? A. Paglalaro, B. Kultura, C. Buhay, o D. Sarili. Ang tamang sagot ay B. Batay sa tula, sino ang iyong inspirasyon sa paglago ng iyong kagandahang asal? A. Pamilya, B. Kapitbahay, C. Kalaro, o D. Kapwa. Ang tamang sagot ay A. Saan mo pauusbungin o palalaguin ang kultura? A. Sa ating pamilya, B. Sa ating kapwa, C. Sa ating sarili, at D. Sa ating bansa. Ang tamang sagot ay D. Kahit ikaw ay bata pa, alin sa mga sumusunod ang palagi mong dapat isinasabuhay? A. Magandang damit, B. Magandang kaugalian, C. Magandang ngiti, o D. Magandang araw. Ang tamang sagot ay B. Ang kulturang material at
At di material ay may magagandang epekto sa paghubog ng buong pagkatao ng isang individual. Ito ay katulad ng mga sumusunod. Nagkakaroon ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa paghubog ng kaalaman. Napananatili ang mga kaugaliang Filipino na pagpapakita ng pagiging makabansa. Nakapagbabahagi sa iba ng mga nabasang kwentong bayan, alamat, epiko at iba pa. At naipakikita ang kabutihang asal na natutuhan una sa pamilya, sa kapwa at sa mga nakatatanda. Gawin natin. Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa iyong mga magulang o sa mga nakatatanda? Maipakikita ko ang pagpapahalaga sa aking mga magulang o sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng paggalang sa kanila sa lahat ng pagkakataon, pagsunod sa kanilang mga paalala at tuntunin, pagmamano at paghalik at pagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Gawin natin. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Mahilig makinig ng alamat ang kapatid mo. Sinabihan kanya na sabay ninyong basahin ang kwento dahil nahihirapan siyang magbasa. Ano ang gagawin mo? Ang akin pong gagawin ay sasabayan ko po siyang magbasa ng alamat. Kasabay po nito ay ituturo ko na rin po ang tamang paraan ng pagbabasa sa kanya. Napansin mo na ang kaibigan mo ay sumasagot ng hindi tama at walang galang sa mga nakatatanda. Ano ang sasabihin mo? Akin pong kakausapin ang aking kaibigan na ang kanyang mga ginagawa ay mali. Kailangan po nating magbigay galang sa mga nakatatanda. Nakita mo na nilalaro ng iyong pinsan ang mga aklat ng kwentong bayan, alamat at epiko na hiniram sa iyo. Ano ang gagawin mo? Kakausapin ko po ang aking pinsan na huwag niyang paglaruan ang mga aklat. Kailangan niya po itong alagaan upang hindi masira dahil ito ay hiniram lamang. Gawin natin. Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng big book na katulad ng nasa ibaba. Pagkatapos, basahin ang mga pahayag na nasa loob ng kahon. Isulat sa loob nito ang mga letra na nagpapahayag ng mga katangian na nagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal at di materyal. A. Tinatapos ang mga kwentong nasimulang basahin. Ibinabahagi sa iba ang mga magagandang kwentong nabasa at ipinaparamdam ang pagmamahal sa pamilya.
Ang pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material tulad ng kwentong bayan, alamat, mga epiko at di material gaya ng mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pagyakap sa kulturang Filipino. Laging tandaan na ang iyong pagmamahal sa kulturang material at di material ay isang magandang pag-uugali. Ang pagtataglay at pagsasabuhay nito ay pagpapakita na ikaw nga ay tunay na Filipino. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Paalam!